Sa isang lugar sa bayan ng GMA, maririnig ang ilan sa mga pinakamadlungkot na kwento ng mga bata. Kaibigan, masarap kasama. Pero pag na huli na, ganito na nangyari. Wala na po, iwan ka nila nila. Ayun, sinabi ko naman sa kanya na yung bagay na nangyari, hindi na natin mababalik. Mabalot man ang kadiliman ng buhay nila, silip at sisilip pa rin ang liwanag ng pag-asa. Nandito sila hindi para ikulong, kundi para ma-rehabilitate. Kaya po kami nandito para tulungan yung mga sarili po namin na magbago. Kaya yan ang kwento ng kanilang pagbangon at paggamit ng pagbabago sa pangalawang pagkakataon. Dito sa Bahay Pag-asa, binibigyang pagkakataong muli ang mga CICL o ang mga Child in Conflict with the Law na ma-rehabilitate at mabigyang kalinga. Mga bata o minor de edad na nagkasala sa batas tulad ng pagkasangkot sa paggamit at pagbebenta ng ipinagbabawal na droga. Binibigyan sila ng pagkakataong mapagtanto ang kanilang mga kamalian, maitama at muling maisulat ang istorya ng kanilang mga buhay. Biyernes, araw ng pagbisita, dito namin nakilala si Tatay Jose. Hindi niya tunay na pangalan. Isang ama na natanggalan ng kakayahang makakita na binibisita ang kanyang anak sa Bahay Pag-asa. Napunta siya rito dahil sa minor pa sa mga DSWD. Nandito sila para hindi bunuin yung kaso, kundi bigyan ng aral tsaka tanda para kung sakaling maayos yung kanilang problema o yung sitwasyon, makakapanumbalik sila sa ating labas, sa sosyalidad. Hindi sila nahihiya o kinakahiya. Akala ko po yung puro magulo po. Pero okay naman po dito. Meron pong exercise, masaya po, ganun po. Tapos may mga time na kumpleto po kami, tapos kakain na lang po kami. Tapos matutulog, papahinga po. Ito kasing Bahay Pag-asa, dito sila minomotivate. Kumbaga, siyempre nung mapasok sila rito, iba yung ugaling dinala nila galing sa labas. Pero dito kasi sa loob ng Bahay Pag-asa, bilang mga naging pangalawang magulang dito, tinuturuan namin sila ng mga tamang asal. Yung mga dati nilang ginagawa na panggugulo sa labas, yun ang inaalis namin sa kanila. Kaya po ako nakapasok dito dahil nahuli po ako ng mga polis na nakasuhan po ako ng 511 tsaka ng rape po. Hindi pa po ako nakapasok dito, siguro po Kasi dati po talaga napakaano akong bata kumbaga suwail ako na bata. Tapos nakagawa ako ng mga hindi maganda. Diba yun? Napasok po ako dito, parang dito po ako namulat, dito na po ako nagising Nung nandito siya sa loob, yun nga yung ugali niya, hindi na siya masyadong mainitin ang ulo. Tapos, yun, masyado na siyang sa tao, yung malakaibigan talaga. Tapos tumutulong siya dyan, mga pag-inutusan, sumusunod agad. Isa lamang si Toto at Kaloy sa labing-anim na batang nasa ilalim ng pangangalaga ng Bahay Pag-asa. Kaya nila, narinig din namin ng istorya ni Jason. Hindi niya tunay na pangalan. Habang nag-wifi po kami, may dumating pong bata na taga sa amin din po. Tapos nagtatanong po siya kung nasan doon po yung nagsabi po siya ng pangalan. Tapos po, hindi ko po sinabi na na kung sino yung mga nandun. Nagtanong po siya kung nagbebenta daw po ako ng weed. Sabi ko po hindi. Sabi niya, ikaw na lang magdala doon kay yung pangalan nagbanggit po siya. Sabi ko, ayoko po. Binigyan niya po, nilapag niya po yung pera sa ganito. Sabi ko, bahala ka na dyan. Ikaw na pumunta doon. Bigla po nagdatingin yung mga polis po. Nilutukan po kami ng baril. Tapos minasasan po kami. Nabigla ako, syempre, masakit na hindi ko iniisip kahit na mangyayari to sa pamilya namin, lalo na sa anak ko. Nung una po, hindi ko po in-expect na ganito po. Isip ko po baka kung ano pong gawin sa akin dito sa loob. Kasi po tingin ko nung una dito kulungan, mga
lahat ng batang makukulit nandito. Hindi ko po na-expect na maayos naman po sila makisama. Dito naman, sa Bahay Pag-asa, sobrang nakakatuwa kasi bawat pagkukulang, pinupunan. Ang pananatili ni Toto, Kaloy at Jason sa Bahay Pag-asa ang siyang nagbukas ng panibagong pahina ng pagbangon at pagbabago sa istorya ng kanilang mga buhay. Dapat po itama na po nila yung mga mali dahil mahirap po sa kanila yun, lalo ng mga bata po. Yung bisyo po, hindi po maganda. Kaibigan, masarap kasama. Pero pag na huli na, ganito na nangyari. Wala na po, iwan ka nila nila. Baguhin na po nila dahil ito na po yung aral na po sa amin eh. Aral na po sa amin, kaya paglabas na magbago na po. Ang mga batang katulad nila ay hindi dapat kamuhi at kagalitang lubos. Hindi naman po kami yung tao na masama kung titignan kung lumabas lang po. Kaya po kami nandito para tulungan yung mga sarili po namin na magbago. Sila ay hindi dapat tanggalan ng kakapatang magbago at matuto. Yung mga bata naman namin dito, kahit nasabihin ko nagkamali yung hindi naman nilang nababago. Dahil ang kamaliang nagpadilim sa pahina ng kanilang buhay ay siyang magsasaka at magbubukas ng panibagong yugto ng pag-asa sa kanilang mga istorya.